Magandang umaga mga kapwa ko maghalaman. Ah, Nandito tayo ngayon sa maliit natin na farm dito sa Quezon Province. Ang lamig ng umaga ngayon. Kape tayo. Ah, sa ngayon, papakita ko ulit sa inyo yung status ng ating mga tanim. Lalong lalo na yung ating mustasa na kumbaga pinakamaganda yung naging improvement, pati na rin yung ating pipino na namumunga. So samahan niyo ako. So mga ka-farmer, unahin lang natin itong kalabasa. Ay medyo nilalanggam itong kanyang bulaklak. Kaya mamaya i-sprayan natin ito ng neem oil. Kailangan ko lang siyang i-fertilize. Ang problema, wala na akong makitang bulaklak ng lalaki ngayon. So mamaya titignan natin doon sa isang puno, baka meron pa. So ito naman yung ating mustasa. Lalaki na nila. Kumbaga halos mapuno na yung plant box. Pero sa size na ito, may lalaki pa ito. Kaya possible na next week pa natin i-harvest itong mga mustasa natin. Makikita nyo, kinakain pa rin ng insekto. Kaya kailangan pa rin nating isprayan ito ng ating neem oil. Organic naman yung neem oil. Kumbaga hindi siya harmful sa tao. Wala siyang, kung sprayin man natin to, wala namang problema na ma-intake siya ng tao kung sakaling meron pang matitira sa kanila. Pero mas mabuti na rin yung pagka-hinarvest natin, diretso hugas muna bago natin isama sa ating mga lutuin. So yung ating mga repolyo, hindi sila masyadong lumalaki. Siguro may mali sa aking pagtatanim. O maaari din na hindi talaga sila pwede sa mga confined na mga kagaya ng plastic container. Ito nung ating Pechay Bagyo, siguro medyo nasisikipan na sila dito, kaya ililipat ko sila mamaya ng pwesto. Pati na rin itong ating labanos, medyo naka-recover na yung isa. Naubos kasi yung dahon niya na nakaraan. Talagang madaming insekto dito sa amin. Ayun din yung ginawa kong maliit na plat nung nakaraan. Medyo lumalaki na rin yung mga mustasa na nandito. Possible, i-harvest na rin natin to ng siguro mga 1 month pa. Tapos narito yung ating mga celery sa loob ng ating greenhouse. Medyo malalaki na rin talaga. Pero ito kasi yung klase ng celery na talagang matataba yung pinaka-stem. So talagang malayo pa ito sa katotohanan. Talagang hindi ko malaman kung bakit ang dahon niya natutuyo na. Siguro dahil nga sa mga insektong tumira din dito. Tapos ito yung ating mga basil. Malalaki na. Mint natin yung nasa dulo. Mga mint. Yung iba nating mint, hindi lumalaki masyado. Pero kapag nagtanim naman kayo nung ganito, talagang napakabango niya. Lalo na kapag yung dahon kinuskus niya sa inyong kamay. Napakabango niya. So puntahan naman natin yung ating mga tanim na pipino. So ito siya guys. So, laki na nito. Kumpara sa palad ko. Laki ng bunga niya. Pwede nating i-harvest yan. Ito rin yung isa pa. Tapos meron pa doon sa taas. Dami na nila. Tapos may tuloy-tuloy pa rin ng mga bunga. Madami pa rin siya. Tapos yung ating nakuha ko na yung mga labanos natin nung nakaraan. Ang liliit ng bunga, wala rin akong nara doon. Wala rin kami nakain. Talagang mali ang pagkakatanim natin.
Kaya pinalitan ko na lang siya ng repolyo. Yan, dalawang maliit na yan. Tapos yung ating carrots, mabagal pa rin lumaki. Siguro, itong carrots na ito, tingin ko hindi rin lalaki ang laman. Tapos yung ating, yan, natitira pa natin ng labanos. Kinukuhanan ko na lang siya ng dahon, pagkain ng ating tortoise. Pati yan, yung Pechay Bagyo. Papalitan na rin natin yan para, kumbaga, sumacycle yung ating mga halaman. May edad na rin kasi itong mga Pechay Bagyo na ito. So yun mga ka-farmer, mamaya magtatanim tayo magpupunla tayo ng mga lettuce kasi itong nakarang mga buwan ay naubusan tayo ng punla nating lettuce kasi yung huli natin ay nakalimutan kong pasikatan sa araw. Kumbaga nung pinunla ko kasi siya, nilagay ko siya sa madilim na lugar. Kaya lang nung pumasok ako sa trabaho, nalimutan kong ilabas. Seedling pa lang, naglegi na. Kaya hindi na siya maaari. So ngayon, nakabili na naman ako ng mga bagong buto. Ng tourbillon ulit na variety natin. Kasi yun yung madali nating itanim. At mamaya ipupudla natin. Papakita ko rin sa inyo. Ngayon guys, may nakita akong bisita dito sa ating maliit na farm. Hindi ko alam kung kanino to. Ayun o, kumapo po na. Merong rabbit. Hindi ko alam kung kanino yan. Pero kung sakali, pansamantala hulihin muna natin. Kasi baka mamaya kainin niya yung ating mga tanim. So, mag-update ako sa inyo mamaya guys kung mahuhuli namin kasi masyadong mailap. Basta mga ka-farmer. Taas na sikat ng araw. Medyo mainit na. Para matanggal na din yung lamig. Ngayon magpupudla tayo ng lettuce dito sa ating pagtataniman. Papakita ko sa inyo kung paano. Ito, gusto ko muna ipakita sa inyo yung aking tortoise, si Ugway. Binibilad din natin siya, soaking and basking. Ganda sa kanila kasi ang sikat ng araw. So ito yung ating pagtataniman, yung ating punlaan. Medyo luma na nga lang ito. Yung mapasin nyo, may butas na yung iba. Itong tray na to, lalagyan lang natin to ng kokopit. Yung kokopit ko sa iba ay yung kokopit kasi nila ay sinasala pa nila para matanggal yung mga hibla-hibla. Ito yung sa akin, hindi ko na ginagawa yung yun kasi subok ko na naman na sumisibol din naman kahit pa paano. Kumbaga, sayang din kasi yung matatanggal natin na kokopit kasi kapag tinanggal natin yung mga hibla, siguro halos mga 20% ng matatanggal. Dito kasi sa amin, medyo mahirap sa kokopit kaya kumbaga may kamahalan yung nabibili natin. Kaya kailangan natin tipirin. Taon ko na naman siyang ginagamit kaya subok na naman na talaga namang sumisibol pa rin kahit papano. So ito, halagyan lang natin to ng kokopit. Mga 5 layer siguro ilalagyan natin na tigwa 8, kaya nasa 40 pieces yung ipupunla natin na lettuce. Siguro magpapangabot ito dun sa ating celery. Kasi mga 2 weeks pa naman bago natin mailipat itong ating mga lettuce sa kumbaga sa greenhouse. Pansamantala, dito muna sila sa punlaan habang maliliit pa sila. So yan, medyo ikumpak-kumpak lang natin yung mga butas kasi nga kailangan buo yung kokopit natin kapag itinanim. Kasi pag siya inilipat natin, natatanggal yung kumbaga dapat kapag nilipat nyo, kasama pa rin yung kokopit. Ay kapag kasi hindi compact yung kokopit na pinagtaniman sa kanila, naiiwan, kumbaga yung ugat lang ang nadadala. Pero sa ibang mga farmer na nakita ko, talagang hindi nila sinasama yung mga nandito.
Pero ako, based on experience, talagang sinasama ko na din. Sayang kasi kung may iwan pa yung kokopit. Ngayon, lagyan lang natin sila ng butas. Yung iba, gumagamit dito ng stick. Pero parang napansin ko na mas madali yung ganito. Yung daliri na lang halos ang ginagamit ang butas dito. Yung gagamitin natin na variety ay yung tourbillon ulit. Kasi yun yung magandang itanim sa atin dito sa lugar natin. Tsaka yung pwesto kasi ng greenhouse ko ay hindi talaga, kumbaga, hindi talaga masyadong naaarawan din. Kasi nga dito sa amin, ito naman ay subdivision. Kumbaga, siningit ko lang yung paggagawa ng greenhouse natin doon sa bakanting lote. Yan, medyo maliwanag. Ito yung gagamitin natin na buto. Tourbillon, Batavia. So, kukuha tayo ng 40 pieces nito. Itong gantong nabibili ay 100 pieces to. So, lalagyan na natin. Isa lang kada isang butas. Mataas naman ang germination rate ng ganitong pelletized na seed. Kasi nung una kasi sumusubok din ako nung mga hindi pelletized. Kaya lang talagang napakababa ng germination rate. So yun. Mababaw lang ang tanim sa kanila. Kumbaga, halos ano lang, kumbaga matabunan lang sila ng konti. Huwag lang silang maging exposed sa kasi baka kainin ng mga langgam. Tatapusin ko lang to at mamaya papakita ko sa inyo yung itsura. Ito siya mga ka-farmer. Yan, nailagay na natin yung ating mga buto. So, bubudbudan lang natin siya ng kokopit. Kumbaga, para matabunan yung mga buto natin. Pagkatapos nito, ilalagay lang natin siya sa madilim na lugar. Kung pwede sa cabinet. O kung saan nyo o takloban lang ng kahon. Basta, kumbaga, hindi siya nasisinagan ng araw. Ngayon, pero bago natin ilagay doon, isiguraduhin lang natin na kailangan madiligan muna. Kumbaga para magkaroon ng moisture yung ating kokopit. At yun yung magiging inumin ng ating mga buto. So pagkatapos nito, natabunan natin yung mga buto. Idiligan lang natin sila. Mayroon lang ang pagdidilig kasi baka mahukay yung mga buto natin. Either na sumala sila sa ng pwesto o kaya baka possible na hindi na sila mabuhay. Basahin lang natin. Medyo dinadamihan ko na yung tubig kasi itong ating punlaan ay butas ang ilalim. So possible na kumbaga mabilis matuyo yung tubig dito sa loob niya, mabilis mawala yung moisture content. Isang araw lang naman siya itatabi sa madilim. Kumbaga siguro after 24 hours makikita naman natin na yung pellets, yung na nakabalot doon sa buto, mamumutok na. Pag pumutok na, pwede rin natin siyang pasikatan sa araw kasi mag-uumpisa nang mag-germinate yung mga lettuce, maghahanap na siya ng araw.
So yun, tapos na natin itong diligan. Ilalagay lang natin guys sa madilim na lugar. Ito guys, yung ating mga pinunla. Ilalagay lang natin ito sa madilim na lugar. Ang sa akin na yung lalagyan ng gamit ng tatay ko. Kasama lang natin siya dito. Tatakbo na natin. Dagdag ko lang mga ka-farmer. Yun nga pala po, lalagyan nyo ng plastic sa ibabaw. Ganyan, parang ganyan. Para yung moisture ay hindi makatakas. Yun, malaking tulong yun kapag nagpupunla tayo. Subok ko na rin yun, yung ganun technique. Magandang hapon mga ka-farmer. Hapon na ngayon. At medyo maliwanag pa naman kahit pa paano. Kaya magdidilig muna tayo ng ating mga mustasa. So ito guys, yung ating mga mustasa na didiligan, medyo talagang tuyo na yung kanilang lupa, kaya kailangan nang mabasain para hindi sila mamatay. Mga ka-farmer, tapos na tayo magdilig ng ating mga mustasa. Saka yun namang nasa loob ng greenhouse natin, hindi naman kailangan diligan nyo kasi hydroponic naman yung ginagamit natin doon. So inihiwalay ko na lang din itong mga pechay bagyo natin kasi kanina nandun sila sa sulok na yan. Kaya lang hindi na makapasok ang hangin, nasisikipan na masyado. Kaya inihiwalay ko lang sila para yung kanilang paglaki ay mabilis din kasi kumbaga nakakahinga na sila ng maayos. So yun mga ka-farmer, sa isang linggo tingin ko mag-harvest na tayo ng ating mga mustasa at medyo malalaki na talaga sila. Sa ngayon sana hindi sila makain pa rin ng mga insekto pagbalik natin sa isang linggo, at sana yung nandun sa isa nating plot ay makahabol ng laki para kumbaga sabay-sabay natin silang ma-harvest. Siguro yung iba nito ay pang-konsumo at yung iba ay siguro baka ipamahagi na lang natin sa ating mga kakilala dito o kaibigan. So abangan nyo yung susunod nating video guys tungkol sa pag-harvest natin ng mustasa. Sa ngayon, salamat sa inyong panonood. Ito po ulit ang inyong Kuya Michael. Naway pagpalain tayong lahat.